Sa madilim na sulok ng isang liblib na barangay, may kwentong hindi mo gugustuhing marinig sa gabi. Ako si Astro at welcome sa panibagong kwento ng lagim dito sa channel natin. Kung mahilig ka sa mga nakakakilabot na true horror stories at mga kwentong hindi basta-basta makakalimutan, nasa tamang lugar ka. Huwag kalimutang mag-like kung gusto mong madagdagan pa ang mga kwentong katulad nito at mag-subscribe na rin dahil baka sa susunod, ikaw na ang ikwento namin. Handa ka na ba? Ito ang kwento ni Ana at ng huling anting-anting, sumulan na natin ang istorya. Story time! Sa isang liblib na barangay sa Quezon kung saan ang mga puno ng niyog ay parang mga anino sa dilim at may isang kwentong bumabalot sa mga residente ng barangay San Isidro. Ang kwento ng isang anting-anting na nagdudulot ng kapangyarihan, ngunit may kapalit na hindi kayang bayaran ng sinuman. Ang barangay ay tahimik, ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan sa palengke. May lihim na kinakatakutan ang lahat ang anting-anting ni Mang Teryo. Si Ana, isang 25 anyos na vlogger mula sa Maynila, ay bumalik sa barangay San Isidro para bisitahin ang kanyang lola si Aling Nida. Kilala si Ana sa kanyang YouTube channel, Pinoy Paranoid, kung saan nagpo-post siya ng mga urban legend at horror stories. Isang araw habang naglilinis ng lumang baul sa bahay ng kanyang lola, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa narra na may ukit ng isang mata sa gitna. Sa loob nito, isang anting-anting, isang maliit na bato na hugis krus na nakabalot sa pulang sinulid. "Lola, ano ito?" tanong ni Ana hawak ang bato. Hindi sumagot si Aling Nida. Sa halip na mutla siya at hinila si Ana palayo sa baul. "Huwag mong galawin iyan, Ana, ibalik mo yan." Ngayon na mariin niyang sabi. Pero masyadong mausisa si Ana. Sa gabi, lihim niyang kinuha ang anting-anting at isinuot ito bilang kwintas. Nag-livestream siya sa kanyang channel, ipinapakita ang bato sa kanyang mga followers. "Mga kaparanoid, tingnan nyo ito, ang creepy ng vibes, di ba? Parang may kwento ito," sabi niya. At habang nagbabasa ng mga komento mula sa kanyang viewers, biglang nawala ang signal ng kanyang phone. Ang ilaw sa kwarto ay kumurap-kurap. Sa labas narinig niya ang tunog ng mga yapak, na dahan-dahan parang may naglalakad sa graba. Pero nang tiningnan niya sa bintana, wala siyang nakita. Ang tanging narinig niya ay isang bulong na mahina, ngunit malinaw ang sabi, "Akin yan." Kinabukasan, nag-viral ang live stream ni Ana. Libo-libong views ang naipon at ang mga komento ay puno ng mga tanong tungkol sa anting-anting. Pero kakaibang pakiramdam ni Ana. Tuwing suot niya ang kwintas, nararamdaman niyang may nakamasid sa kanya. Sa gabi, nagising siya sa isang panaginip, may isang matandang lalaki na may matang puti, hawak ang anting-anting at sinasabing, "Hindi mo alam ang ginawa mo." Kinuwento ni Ana ang panaginip kay Aling Nida. Sa wakas, inamin ng kanyang lola ang katotohanan. Ang anting-anting ay paghari ni Mang Teryo, isang albularyo na namatay 50 taon na ang nakararaan. Siya ang pinakamakapangyarihang manggagamot sa barangay, ngunit dahil sa kanyang kasakiman, ginamit niya ang anting-anting para magnakaw ng kaluluwa ng mga tao. Bilang parusa, isinumpa siya ng isang engkanto. Ang sinumang magtatangka na kunin ang anting-anting ay magiging biktima ng kanyang galit. "Ana, ibalik mo yan sa baul, kung hindi, hindi ka titigilan," babala ni Aling Nida. Pero hindi nakinig si Ana. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang anting-anting para sa kanyang susunod na video. Gusto niyang patunayan na hindi totoo ang mga pamahiin. Sa gabing iyon, nag-set up siya ng kamera sa bakuran ng kanilang bahay, malapit sa isang lumang balete. Live na naman siya at sinabi niya sa kanyang mga followers, "Kung may multo dito, magpakita ka na." Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon sa paligid ay gumalaw kahit walang puno sa malapit. Sa kanyang kamera, nakita ni Ana ang isang anino. Hindi malinaw pero hugis tao. Ang mga viewers niya ay nagkagulo sa comment section. "Ana, tumakbo ka na. May nakita ako sa likod mo." Narinig niya ulit ang bulong na sabi, "Akin yan." Pero ngayon mas malakas ito, parang galit. Napalingon si Ana at sa isang iglap, nakita niya ang isang matandang lalaki sa likod ng balete. Ang mga mata nito ay puti
at ang mga kamay ay parang mga sanga na unti-unting lumalapit sa kanya. Sobrang takot na tumakbo si Ana pabalik sa bahay. Sinubukan niyang tanggalin ang kwintas pero parang nakadikit na ito sa kanyang leeg. Sa loob ng bahay, naramdaman niyang lumalamig ang paligid. Ang mga ilaw ay patuloy na kumukurap. Sa salamin nakita niya ang kanyang refleksyon, ngunit hindi ito siya. Ang mga mata niya ay puti tulad ng sa matanda sa panaginip. "Aling Nida, tulungan mo ako," sigaw ni Ana. Ngunit ang kanyang lola ay wala na sa bahay. Sa halip isang sulat ang nakita niya sa mesa. "Ana, patawarin mo ako. Hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Ang anting-anting ay hindi lang sumpa ito. Ang kaluluwa ni Mang Teryo ay andyan. Ang sinumang magsusuot nito ay magiging katawan niya." Sa puntong iyon, naramdaman ni Ana ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at narinig niya ang boses ni Mang Teryo sa kanyang isipan. "Kung hindi mo ibibigay ang katawan mo, ang mga mahal mo ang magbabayad." Kinabukasan nag-viral ulit ang video ni Ana. Pero kakaiba ang mga komento. Ang mga tao ay nagsasabing hindi na si Ana ang nasa video, ang kanyang boses ay mas mababa at ang kanyang mga mata ay kakaiba. Ang kanyang mga kaibigan sa Maynila ay nag-aalala kaya't nagpasya silang pumunta sa San Isidro. Nang makarating sila, wala na si Ana sa bahay. Ang tanging natagpuan nila ay ang kanyang kamera na may naitala pang video. Sa footage, nakita nila si Ana na nakatayo sa harap ng balete, walang emosyon habang inuulit-ulit ang salitang "akin iyan." Sa likod niya ang anino ni Mang Teryo ay unti-unting lumalaki hanggang sa naglaho silang pareho. Hanggang ngayon, hindi na muling nakita si Ana at ang anting-anting ay nawala rin, pero may mga bulungan sa barangay na ito'y muling lilitaw sa ibang bahay, sa ibang baul naghihintay ng susunod na biktima. Ang mga residente ay nagbabalaan kung makakita ka ng kwintas na may batong krus, huwag mong isusuot, huwag mong galawin dahil kapag ginawa mo, si Mang Teryo ang makakasama mo habang buhay. Ang kwento ni Ana ay naging viral hindi lang sa kanyang channel kundi sa buong Pilipinas. Ang mga tao sa social media ay nagbabahagi ng kanilang sariling kwento tungkol sa mga anting-anting at multo sa kanilang barangay. Ano ang mas nakakatakot para sa iyo? Ang ideya ng isang sumpa na nakakabit sa isang bagay o ang posibilidad na ang isang bagay na minana mong kwintas ay may nakatagong kasamaan? Ikwento mo sa comment section ang storya mo.